Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang trabaho, gaya ng Pogo, I will assure under my oath of office as President of this Republic, as elected by you, yung Pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Laro yan para lang sa kabila. But it employs something like 20,000 dito sa Maynila. Dito lang yung Pogo. Walang pera dyan. Diretso sa Pagcor yan. They talk with Pagcor. The ambassador of China deals with dealing kasi illegal yan sa... Why? Because it gives us 2 billion month. 2 billion. Kaya sabi ko, para muna. Wala ako malagyan sa 200 na Pilipino at ang karami kong kailangan. That is only the Pogo. But Pagcor is like 17 billion a year. Nakakagulat ito. Ito pala ang ginawa ni Digong kung papaano dumami ang Pogo dito sa Pilipinas. Ito pong revelasyon na ito ay galing mismo kay Trillanes, na kung saan dito binulgar niya kung papaano ang ginawa ni Digong Duterte. Napalaganapin at padamihin ang Pogo dito sa bansa. Hindi naman bago sa ating pagdining na malaman na si Digong mismo ang dahilan kung bakit dumami ang Pogo dito sa bansa. So ano ang bago? Ito po kasi iyon. Dito po kasi sa isiswalat ni Trillanes dito natin malalaman kung ano ang ginawa ni Digong kung bakit ito na mayagpag dito sa Pilipinas. Ang Pogo na ipinagbabawal sa ibang bansa naging legal at naghasik ng lagim dito sa Pilipinas dahil sa kagagawa ni Duterte. Sen, napanggit mo, Alice Go. Yung pangatlong topic natin, tingin nyo, Duterte, link sa Pogo? Oo naman. Kasi lahat yan, pag titignan mo, sino yung mga... Ako nga, ginawan ko pa to ng, isang presentation. Si Duterte, ang una nito, kung maalala nyo yung kaso ni Jack Lam. Etong si Jack Lam, siya lang yung may Pogo noon. Panahon nila Pinoy yan. Maliit lang yung Pogo niya doon sa Clark. No? Siya lang may franchise. Ang ginawa ni Duterte, gusto niya kasing cornerin yung franchise na yon. Biglang inakusahan niya tong si Jack Lam, ipapapatay daw niya. Ni-raid nila yung Clark, nagtago yon, no? Tapos itong Pogo niya noon, ni-raid, sabi nila, ang daming Chinese workers, 1,000 daw, hinuli nila. Tapos after noon, biglang binigay ngayon itong franchise dun sa mga kaibigan nila. Itong Pogo. Tapos, hindi lang 1,000. Dati 1,000 lang yung Pogo workers sa Pilipinas. Umabot ng 1 million yan na Chinese workers. Ang huli po, may 3,000 papalabasin na ng bansa na Chinese workers. Pero 3,000 lang. Pero nung kasagsagan nung Pogo dito sa Pilipinas under Duterte, umabot yan ng 1 million. 1 million Chinese illegal workers dito sa Pilipinas. Kaya napuno yan sa Pasay, pumunta sila ng ng Ortigas, naglipat-lipat kung saan. Kaya ganoon, no? Yeah. Bago umpisahan yung Pogo, na alam ko nabanggit ng dating Pangulong Duterte na una is tax, di ba? Yung kumbaga, yung tax nito makikinabang ang Pilipinas. Pangalawa, mamamayang Pilipino ang makikinabang sa trabaho. Pero kung 1 million na Chinese yung nasa loob ng Pilipinas pumasok, wala din napakinabangan. Hindi kasi pwede, di ba? Kasi ang market nila yung mainland China, hindi sila marunong mag-Mandarin. So meron ako kilala. May kilala ako mag-Mandarin. Kakabalti lang po, no? Sino? Kaso wala pong masabi doon sa West Philippine Sea. No comment po sa West Philippine Sea. Pero kung si Inday Sara. Pero alam mo yung nangyari noon, Mark? Etong si Duterte, nakita mo, para i-justify niya yung gagawin niya,
bobulahin niya, ipapakete niya ng maganda para, itong malaki kikitain. Sa sobrang hirap, wala tayong choice. Kung hindi, sige lang, at least kikita yung Pilipinas. Pero, meron silang agenda dyan. Doon, ang laki ng kinikita nila dyan. Nagiging money laundering yan, paglabas-pasok ng pera nila, ang laki ng komisyon nila dyan. Ang sinasabi dyan, pagka merong naglalabas ng pera, kunyari isang bilyonaryo na Chinese sa mainland China, kasi iniipit doon yung mga bilyonaryo pagka medyo hindi na sila nakakapagbigay, iniipit sila, kinukumpiska lahat ng pagmamayari. So yung ibang mga bilyonaryo, in anticipation of that, naglalabas ng pera. Ang sabi daw 30% yung admin fee, administrative fee. Pagka 30%. kunyari maglalabas ka ng $1 billion, $700 million lang yung mailalabas mo, yung $300 million doon sa mga nag-ooperate ng Pogo. Ganun kalaki yung kita niyan, 30%. Kaya nga kita mo nagpapatayo ng kung ano-anong kilalaking mga building kasi nakukubra nila, nababawi nila kaagad. Ang daming naglalabas ng pera sa mainland China. Yun ang racket na yan. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang revelasyon ni Trillanes kung papaano nagsimula at namayagpag ang Pogo dito sa Pilipinas dahil sa kagagawa ni Digong Duterte. Biruin inyo, noong panahon ni Pinoy, isa lang ang Pogo dito sa bansa. Nahawak noon ni Jack Lam, mahigit 1,000 lang daw na Chinese ang nandirito sa Pilipinas at nagtratrabaho sa Pogo. Pero noong pinakialamanan ni Digong, umabot na ng milyon ang mga taga-China ang nagtratrabaho sa Pogo. At siya na ngayon ang naghari dito, kaya walang ibang sisisihin sa mga nangyayaring iligal na gawain dito sa Pogo kundi itong si Digong. Bakit? Dahil kung hindi naman niya ito pinayagan pumunta dito sa Pilipinas, di wala tayo ng ganitong krimen sa ating bansa. Diba? Kaya grabe talaga ang ginawa nitong matandang ito. At wag naman siyang magdahilan na kisyo, nakatulong ito sa ekonomiya ng bansa. Ang totoo, sobra-sobra ang pera ng Pilipinas, talagang maraming korap lang namumuno dahil sa confidential funds pa lang ni Digong noon. Sapat na or sobra pa nga ang pera ng bansa. Ang sabihin mo Digong, pang suporta mo ito sa iyong war on drugs pag reward money mo, diba? May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.